Okay, so ayan. Dahil pasukan na po mga katipid tips, ngayon meron po akong magandang negosyo idea na ibabahagi po sa inyo. Proven and tested na po ito mga katipid tips. Mabenta at malaki yung posible po natin subuin. So gagawa po tayo ng pang-negosyong palamig. So paano nga po ba gumawa ng masarap na palamig? So panoorin nyo lamang po yung ating full video. Nakapaloob na po yun dito kung paano po siya gagawin at idea sa packaging na gagamitin po natin. At syempre, kung pang-negosyo, mahalaga po yung costing po natin. Paano nga po ba natin i-costing yung ating palamig kahit hindi po natin takalin to isa-isa? Kung paano siya gagawin, tara, umpisahan na po natin. Okay, so ang una natin gagawin ay magluluto po muna tayo ng ating gulaman na gagamitin. So, gagamit tayo ng 3 kulay. Mas better na mas light yung gagamitin nating mga kulay para mas maganda pong tingnan. Kung itatanong nyo kung anong magandang brand yung gagamitin natin, para sa akin, Don Frank. Kasi kahit mapadami yung pinakang tubig natin, is matigas pa rin po. Tapos, yung pinakang tubig na 1.5, nagdadagdag pa ako ng 100 ml. Bali, may total na 1.6 yung pinakang water. And then, maglalagay ako ng 2 tablespoon ng sugar. Para gulaman pa lang is meron na pong lasa. Ngayon, naahaluin ko lamang po ito hanggang sa matunaw yung ingredients. And then, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin. Pagkatapos, iintayin lamang po natin itong kumulo at isasali na po natin sa atin pong mga lalagyan. So, yung ating dalawang flavor is ganun din po yung gagawain po natin. So kapag naluto na po natin yan, babalikan po natin kapag malamig na yung ating pong gulaman. So dahil buo na malamig na ito pong ating gulaman, ngayon kakayudin na po natin ito na parang buko. Ang ganda talaga ng agar-agar gamitin. Alam mo yung tipo na kahit dinagdagan mo ng tubig, ang tigas pa rin ng pagkagulaman niya. Tapos, dito sa kulay red, magagayat din ako ng square-square na maliliit. Parang pinakang design lang. So, dahil okay na yung ating mga gulaman, nakayod na po natin yan. So, ready na po natin itong timplahin. So, gagamit po ako ng ganitong palamigan. Bali, ito po ay na-order ko online. So, ang ganda diba mga katipid tips? So, ito pwedeng panghandaan. Or kung mga nagke-cater tayo, diba? So, pwedeng-pwede. At lalo na kung tayo po ay nagbibigosyo ng mga inumin, ng mga palamig. Medyo may pagka-pricey nga lang siya, pero worth it po yung pinakang presyo niya. Hindi siya babasagin. Kumbaga, acrylic yung pinakang materials. So, kung gusto niyo umorder, maglalagay po ako ng link. So, ngayon, ang gagawin natin, pagsasama-samahin po muna natin itong ating gulaman. Tapos itong ating kulay orange. So, kahit ano naman pong kulay, is pwede natin gamitin. Pero, mas bet ko yung kulay kapag mga light colors. Mas maganda siyang tingnan. And then, maglalagay po tayo dito ng 3 condense or equivalent ng 1 kilong condense. Yung nabibili na isang malaking lata. And then, maglalagay tayo dito ng kalahating kilo ng puting asukal. Pagkatapos, maglalagay tayo dito ng isang Nestle cream. So, halimbawa kung nagtitipid tayo, pwedeng tanggalin na po natin ito. Pero para mas sumarap, maging creamy yung ating pong palamig, mas better po na merong all-purpose cream. So, kapag napagsama-sama na natin yung ingredients, ngayon, hahaluin na po natin ito. Kasi kapag may yelo na, is mahihirapan na po tayong maghalo. Ganda ng kulay. Colorful. So, yung isang optional nyo pa, para mas mabilis maghalo, yung pinakang asukal natin, pwedeng tunawin nyo po muna sa kaunting tubig bago natin ibuhos. Kapag nahalo na po natin ito ng mabuti, natunaw na yung ating asukal, ilalagay na po natin yung yelo na gagamitin po natin. Base sa experience, mas matagal matunaw kapag homemade yelo yung ilalagay po natin. Yung ganito. So, pwede rin naman tayo gumamit ng cube ice. Kumbaga, yung yelo na po ang ipampupuno natin dito sa ating pong palamig.
So dito, pwede pa tayo maglagay ng isang ice. Kaya lang, 4 na yelo na lang po yung nandito sa bahay. So, di ba? Ganun lamang pong kabilis gawain yung ating pong palamig. Tura pa lamang, talagang mapapabili ka na dito. Walang tapon dito mga katipid tips. Talagang laging sold out to kapag ibinenta po ninyo. Okay, so dahil okay na tayo dito, ngayon, magpa-packaging na po tayo. Ano nga bang magandang gamitin na packaging dito? Tapos ito yung pinakang takip niya. So dito, yung pinakang packaging na gagamitin natin, itong na-order ko po online. Maganda yung pagka-cup niya. Ganito po yung itsura niya, papalaki siya, papunta dun sa bilog. So yung pinakang takip natin, pwedeng gumamit tayo ng flat lid at saka itong strawless lid. Mamaya sa pagtikim natin, sasabihin ko sa inyo kung alin ang mas better na gamitin po nating takip. Okay, so sa ngayon, sagdukan po muna natin ito. Para may sample tayo, diba? Pagsasandukin natin yan, medyo hahalo-haluin natin yan para mas magandang tingnan, di ba? So, ang ganda din ang merong square-square na maliliit kasi nagpapaganda din ang design. Ayan, di ba? Ang ganda-ganda niyan tingnan. Diba? Ito yung ating flat lid at ito naman po yung ating strawless lid. Tikman na po natin ito ng mabilisan. So, ito yung ating straw flat lid. Kahit naman matagilid siya, hindi siya natatapon basta-basta mga katipid tips. So, kasi saktong-sakto yung pinakang takip niya. So, ito yung kagandahan kapag strawless lid, yung pinakang takip natin. Kasi hindi na natin kailangan buksan at hindi na rin po natin kailangan ng straw. Iwas messy na, diba? Kahit bata yung bumili sa atin, hindi maglalahok, hindi matatapon. Kumpara, kung flat lid yung gagamitin natin, mas mura ng kaunti, pero, ito may tendency na matapon, lalo na kung bata yung bibili, di ba? Or, kailangan pa natin ng straw. Kasi hindi siya maiinom kung walang straw. So, bubuksan natin yan. May tendency na matapon pa yung pinakang palamig po natin. So, yun po yung kaibahan ng ating pinakang lid na gagamitin. Ang creamy naman talaga mga katipid tips. Masarap. Alam mo yung parang naglalasang salad na siya. Tapos, sa pinakang gulaman natin, para mas maging creamy, mas malasa, mas better din na may flavor yung gamitin na po natin. Kahit iba-ibang flavor po yan, pwede po dito. Tapos, kung itatanong nyo ang tipid tips, pwede po bang maglagay dyan ng maliliit na sago? So, pwedeng-pwede. Tipid tips, pwede po bang maglagay ng mga prutas dyan? Pwedeng-pwede rin po. Sarap. Lasang-lasa yung gatas, yung pagka-creamy, saktong-sakto yung tamis. So, nilagay po natin lahat na ingredients, may sukat po yon 11 liters. Hanggang 12 liters pwede rin po kung magdadagdag pa tayo ng higit sa 4 na yelo. Proven and tested na ito mga katipid tips. Kapag ibinenta nyo po yung timpla ng palamig na ito, siguradong lagi pong sold out. So ngayon, magkano nga po ba ang magiging puhunan bawat baso kahit hindi po natin tanghalin yan isa-isa, paano po natin i-costing? So yung pinaka-costing po natin, umpisa na po natin sa ating mga ingredients. So gumamit po tayo ng 3 gulaman. Sabihin na po natin na 15 pesos po ang isang sachet. Bali, nabili ko naman po yun ng 13.25. So para meron ng kalabes. Diba? So, may total na 45 pesos. Kapag gumamit tayo ng 1 kilong condensed, 110 pesos. At sa 1/2 kilo ng asukal, 40 pesos. Sa all-purpose cream, 71 pesos. At sa pinakang yelo, na pwede po natin magamit dito, 20 pesos. Kaya ang total po ay 286 pesos. Ngayon, mag-additional po tayo ng pinakang labor po natin at gas nung niluto po natin. So, sabihin na lamang natin na 40 pesos kasi saglit lang naman pong lutuin yung ating gulaman at isang timplahan lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ay 326 pesos. Ngayon, paano nga po ba natin i-costing yung mga palamig po natin kahit hindi po natin yan takalin isa-isa? Ngayon, magko-convert po tayo kasi yung ginamit po nating baso ay ounce. So, yung 1 litro, kapag i-convert po natin yun sa ounce, ang kalalabasan po nun, 33.8 ounce. Yung 33.8 ounce, itatimes po natin sa 11 liters na magagawa po nating palamig. At ang kalalabasan po nun, 371.8 ounce yung ginawa po nating palamig. So, yung 371.8 ounce, ngayon, i-divide po natin sa baso na gagamitin po natin. So, ito po ay
8 ounce at ang kalalabasan po noon makakakuha po tayo dito ng 46 na order na may sukat na 8 ounce. Ngayon, paano naman po natin malalaman kung magkano po ang puhunan sa palamig na inilagay po natin dito? Yung puhunan na 326, i-divide po natin sa 46 at ang kalalabasan po noon, 7.08 lamang po yung pinakang puhunan po natin sa palamig. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng cup and lid na gagamitin po natin, 2.14 kada isang packaging. At ang kalalabasan po nun, 9.22 na po ang pinakang puhunan po natin dito sa ating pong palamig. So, kompleto na po yun. May cup and lid na. Ngayon, ito pwede natin ibenta ng 12 to 15 pesos. Pero ako, tutuusin ko siya sa 15 pesos. Hindi na sila lugi dito at hindi sila magko-question dito na, mahal, 15 pesos. Kasi kapag natikman na nila to, worth it yung ibabayad po nilang 15 pesos. At kapag minus po yung puhunan, posible pong tumubo ng 5.78 po kada isang baso. At kapag itinarns po natin sa 46 na makukuha po natin dito, posible po tayong tumubo ng 265.88 dito sa palamig na ginawa po natin. 'Di ba? Imagine mga katipid tips, palamig lamang po 'yon at isang timpla lamang po 'yon, may 265 na. Paano kung maghapon po natin yang ibinebenta at nakilala na po na masarap po yung ating palamig. So, makadalawang timpla tayo, makatatlong timpla tayo, 'di ba? Magkano yung posible po nating tubuin sa palamig lamang po 'yon. Paano pa po kung meron pa po kayong ibang itinitinda? So, 'di ba? Malaki na po yung posible po natin tubuin kada isang araw. So, sa mga susunod, pwede pa po natin itong dagdagan yung pinakang palamig po natin. Mga best seller na palamig na pwede po nating itinda. Okay? So, sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, ay meron po ulit akong naidagdag na magandang negosyo idea sa inyo na pwede po tayong kumita ng malaki. Basta sinamahan po natin ang sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible. So, paano? Kita-kits na lang po ulit sa next video po natin.